Hello friends! Welcome to my channel. Welcome to another episode ng Toxic People Series. Grabe ang toxic na taong pag-uusapan natin ngayon. Nakakapanginig ng laman. Pero chill lang kayo ha. Nandito tayo para magbigay ng aral. Magbigay ng tips kung paano pakitunguhan ang mga toxic na ninulang dito sa mundong ibabaw. Huwag niyong masyadong dibdibin. Ang dibdibin niyo tuloy ay ang paghampas ng subscribe button at notification bell. Kung ako lang ang masusunod, ayokong may nabibiktima ang toxic na taong ito. Ito na yata ang pinaka-toxic na taong nabuhay sa mundong ito. Ang tinutukoy ko ay ang mga buwetring hayok. Ito ay mga taong pumapapak ng sariling laman. Gumawa ako ng tula tungkol sa buwetring hayok. Ito ay base sa isang totoong pangyayari. Buwetring hayok. Karumal-dumal, nakakapanginig ng laman. Balitang sana ay walang katotohanan. Pangyayaring sana'y bangungot na lamang. Mahirap arukin ang ikinupling kahayupan. Laman ng iyong laman. Dugong nananalaytay sa ugat. Dugo mo din naman. Bakit nakuha mo pakialaman? Isa kang buwetring hayok sa dugo mo't laman. Dala lang daw iyon ng kalasingan na pinag-ugatan ng kalungkutan. Nakaramdam ng init ng katawan, nagpatangay sa udyok ng kadiliman. Ngayong nahimasmasan ka na, ang espiritu ng alak lumayas na. Resulta ng kababuyan mo, mabubura mo ba? Lalo na't may nabuo sa iyong pagsasamantala. Sana pumatol ka na lang sa isang food o ikiniskis na lang sa pader ang galit mong batuta. Di sana nasira ang buhay ng kawawang biktima. Anak mo na, inanakan mo pa. Anak mo na, apo mo pa. Buwetring hayop ka talaga. Ang sarap mong igapos sa tabi ng bahay ng putakti. Ipakagat sa 1,000,000 lamok na may dengue. At pagulungin sa 10,000 tamtaks na kalawangin. At sana bagabagin ka ng konsensya mo 24/7. Sarap mo, kurusan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng biktima sa ating kwento, mapapatawad mo kaya ang ama mo? Napakabigat ng episode na ito dahil pagkamuhi ang mangingibabaw dito natatagos hanggang buto. Ayaw ko na sanang isama sa serye ito dahil very challenging. No? Pati puso ko nagagalit sa kahayupang ito. Pero ito na di ko na mapigilan ang aking bibig. Kaya sige, ituloy na lang natin to. Isipin ko na lang na baka makatulong kahit papano ang sasabihin ko sa mga naging biktima ng mga buwetring hayok na ito. Dumadami ang bilang ng mga buwetring hayok sa ating lipunan. Bihira silang mabalitaan dahil lihim silang gumagawa ng kahayupan. Nahahayag lang ang sikreto nila kapag nangingibabaw na ang tapang sa takot at kahihiyan.
Ang mga biktima kadalasan ay nananahimik na lamang dahil sa matinding takot at kahihiyan. At kapag sa murang edad pa lang nalantad na sila sa ganitong kahayukan, nalalaso ng utak, inaakalang normal lang ang ganitong kababuyan. Kadalasang nabibiktima ang mga batang tahimik, madaling matakot, at mahihina. Kadalasang nangyayari sa loob ng tahanang salat sa patnubay ng isang ina. Pundido ang ilaw, kaya ang haligi ay naging marupok. Nagpatangay sa tawag ng laman, tinakasan ng matinong kaisipan. Very challenging, nasabi ko na. Pero paano ba makakalaya o makakabangon ang mga biktima? Ang mga sumusunod ay mga piling hakbang kung paano makakabangon ang mga naging biktima ng mga bretring hayop na ito. Step number 1. Tapusin na ang kasamaan. Isumbong mo sa may kinauukulan. Dapat panagutan sa batas ang ginawang kahayupan sa iyo, regardless kung sino man yun. Kapag nanatili siyang malaya, ay posibleng meron pa siyang mabiktimang iba. Step number 2. Keep distance. Lumayo ka sa tahanan nyo o kung saan man nangyari ang kahayupang iyon. Kapag nanatili ka dyan, lagi mo lang maaalala ang kahayupang ginawa sa iyo. Mas mahirap mag-move on. Magpaampon ka sa mga kamag-anak mo na mapagkakatiwalaan o may concern sa iyo. O kaya ay dumulog ka sa DSWD or mga ampunan, mga charity institution. Step number 3. Keep yourself busy. Kailangan busy ang isip mo sa mga gawaing makabuluhan para hindi makasingit ang mga alaala ng kahayupan. Step number 4. Surround yourself with happy and positive people. Layuan mo ang mga insensitive at judgmental na tao. Kung may makakatagpo kang kapareho mong biktima ng pang-aabuso, much better para ramdam mong may karamay ka sa laban na ito. Step number 5. Surrender your burden to the Mighty One. Ipagpasa Diyos mo na lang. Isipin mo na lang na ang nangyari sa iyo ay hamon ng nasa itaas at tutulungan ka niya para malampasan ito. Step number 6. Let the time heal the wound. Sa paglipas ng panahon, gaano man kasakit ang sugat, unti-unti itong humihilom. Unti-unti itong naghihilom. Huwag ka lang mainip, darating din yun. At kapag dumating na ang panahong yon, matututunan mo na rin gawin ang step number 7. So ano ang step number 7? Patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Diyan ka palang tuluyang makakalaya dahil bago mo siya matutunang patawarin ay matututunan mo munang tanggapin na ang nangyari sa iyo ay isang madilim na yugto lang ng buhay mo na nagpatapang at nagpatibay sa iyo. Tandaan, ang buhay ng tao dito sa lupa ay naaayon sa kagustuhan ng may likha. Ang bawat isa ay may ginagampanang role ayon sa plano niya. Maaaring di natin maintindihan sa una o hindi natin matanggap. Pero nangyayari ang lahat dahil parte ito ng buong plano niya. Kung dumating ang panahon
na ikaw ay subukin niya, magpakatatag ka at tanggapin ng maluwag sa iyong puso dahil may nakaabang siyang tulay para ikaw ay makatawid sa kung saan ka dapat patungo. So paano ba yan? Nasa dulo na tayo ng videong ito. Sana ay may natutunan kayo. Balik-balik kayo ha. Kita-kits sa susunod nating kwento. Bye-bye!